Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Back with me, DJ Lala, para sa ating programang Sakto, Klaro, Diretso. First stop ng ating hashtag biyaheng self-centered. You know the feeling na lagi kang nandyan at nakasuporta sa isang tao, making things a lot easier for them to do or bear with. Tapos in return, they treat you and make you feel unappreciated. May mga tao kasi na ang goal ay maging quote-unquote tama. Yung feeling nila wala silang ginagawang mali at tingin nila na kung ano at paano nila ginagawa ang mga bagay-bagay, yon ang tamang paraan to do it. So whenever you do things for them, instead na ma-appreciate nila yan, mas nakakonsentrate sila sa mga bagay na nagawa mong mali. Love, for you na lagi na lang nakakaramdam ng ganyan, please don't think na may kulang pa sa'yo at may mali pa sa'yo kahit pag ginagawa mo na lahat, keeping the best interest of that person in mind. Hindi na ikaw ang may problema. Ikaw namang tao ka na pinagtutuunan na ng aruga at pag-aalaga, mahiya ka naman ng konti sa balat mo. Instead of being ungrateful na inuuna ka na nga, nagagawa mo pang mag-inaso ng ugali, try mong i-appreciate yung mga tao na nagsasakripisyo para sa'yo. Do not wait until dumating yung panahon na sumuko na siya with you kasi hindi niya na makita yung halaga niya. Because I am telling you, kapag dumating yung oras na yon, you'll be left with nothing but sana at kung. Sana mas inalagaan ko siya at kung sana binigyan ko lang siya ng importansya. I get it that you have needs and preferences but your partner has needs too. If may preference ka, sabihin mo ng maayos and pagbigyan mo if hindi niya nagagawa yun accordingly sa kung paano mo ginagawa. Tandaan mo, your partner did it as a favor to you and to help you. I couldn't stress this one enough, but love, learn to appreciate before it's too late. Okay? The second stop ng ating hashtag biyaheng self-centered. Para sa mga self-centered na tao, yung mga taong sumusuporta at nagmamahal sa inyo, don't really mind putting you first and being just your supporter. They don't mind kung lagi na lang silang nasa background, lagi na lang silang nasa shadow ng lahat ng achievements mo, pero it won't hurt if from time to time, bibigyan mo naman sila ng konting recognition. Habang tinatamasa mo yung lahat ng pabor at lahat ng kainaman sa buhay dahil sa mga taong nandyan para sa'yo, wag mo naman sanang makalimutan na bigyan sila ng pagpapalaga. Best example would be yung mga quote-unquote influencer or social media stars na nakakuha lang ng katiting na limelight ang tataas na ng tingin sa mga sarili nila. To the point na nalilimot na nila yung mga taong dahilan kung bakit nila narating yung estado kung nasan sila ngayon. That's a clear and definite sign of being self-centered. Kapag may problema, kapag sinusubok, kapag may unos, hinahanap mo sila or worst, nasisisi mo pa nga sila pero sa mga oras na umaangat at nakakaluwag-luwag, nakakaligtaan mong magpasalamat at kahit papaano magbigay ganti sa suporta nila. Love, sana kung paano mo tignan at tahakin yung layo ng nilakbay mo, wag mong laktawan yung mga taong nakasalamuha at nagbigay tulong sa'yo. It's true what they say, my love. Gulong ang buhay ng tao. Tatandaan mo yan. May mga oras na nasa taas ka, meron din mga oras na nasa ilalim ka. And if you want to survive life's challenges, you will need the best people around you who genuinely cares about you to get through it. So wag mong dalhin yung yabang dyan sa utak mo. Tandaan mo kahit papaano wala ka sa kinalalagyan mo kung hindi dahil sa tulong ng mga taong sumusuporta at nagsakripisyo para sa'yo. So medyo ibaba natin yung yabang, itaas natin yung humility, okay? It's time for us to detour, my love, kasi nga naman eto na ang ating biyahe sender of the night. This one ay galing kay Ann. Ayan, sinend sa atin ito over at my mobile number 0917-851-4329. Napili ko tong question na to kasi I think maraming dapat makarinig ng sagot nito sa panahon ngayon, sa totoo lang. Sabi dito ni Ann, "Hi po DJ Lala, ano po ba ang dapat gawin para makaiwas sa mga taong mapanghusga at naninira? Salamat po." O, diba? Short, sweet, but to the point si ate. O, diba? Wala nang paligoy-ligoy, ekis-ekis tanong agad, kaya I'll do the same thing. Well, love, if I were on your shoes, I do the thing na lagi kong ginagawa sa mga taong ganyan yung ugali. I ignore them. Mainly because of these reasons. One, wala akong mapapala if sasayangin ko ang oras ko kaka-explain sa mga taong sarado ang utak sa mga pinaniniwalaan nila.
2, I'd rather prove them wrong by being unaffected by them and more focused sa goal ko than them. I'll treat them as a distraction. Ayan, di dapat iniintindi, so I'll just keep my eyes on the prize. Focus on your sword rather than your opponent. Lagi mo yan tatandaan. Lastly, because I am the bigger person. I have to understand na may kulang sa buhay nila kaya ganyan sila sa kasiyahan ng iba. I have to understand na sa sobrang tindi ng kakulangan na yon, nakakakuha na lang sila ng kasiyahan sa paghihirap ng iba, and that is a sad life. So rather than fight them, I'll just feel bad for them, di ba? Remember, love, wala kang kailangang patunayan sa kanila. If meron man, you owe it to no one else but yourself, and siguro the people who truly loves you and support you to do better in life. Do not seek for their approval nor adoration. We don't live to please other people. We don't have to and we don't need to, okay? So love and again, ignore them and live your life accordingly to how you want it and accordingly to your happiness. Kapag ang mga papampam at maliliit ang utak na putak ng putak, di mo pinapansin, mapapagod din yung mga yan ng kakakuda. Tandaan mo yan, okay? Sa mga kabisyo natin and of course kay Anne, I hope I was able to answer your question, and for those kabisyo na meron kaparehong tanong, sana po ay may natutunan kayo sa aking sagot. Now, ikaw kabisyo, alam kong natitempt ka na mag-chat or mag-text tungkol sa iyong problema. If you want me to hide your true identity, you know I can do that. Kaya naman isend mo na yung problema mo para wala ka ng agam-agam. Ibato mo na sa akin yung problema mo. You may send it through my Facebook page, DJ Lala Banderas, or pwede mo sa aking i-text 0917-851-4329. Again, 0917-851-4329. Kasama niyo pa rin DJ Lala para sa ating programang Sakto, Klaro, Diretso. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Tandaan, GV lang. Walang hate, puro love lang. Always your number one SM radio station. Love Radio. Love, kung natuwa ka sa aming video, i-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para naman notified ka sa mga bago naming videos.